Magandang umaga po sa aming mga kapatid dito sa UK at magandang gabi po sa Pilipinas. Saan man punta ko kayo ng mundo naroroon, ang aming pong pagbati sa inyo ng mapagpalang araw ay aming ipinaabot. Inaanyayahan po namin kayo na samahan kami na makinig ng mabuting balita ng Panginoon. Ngayon naman po ay si Sister Merly ang ating tatawagin para sa ating opening prayer. Panginoon naming dakila, pinupuritan namin, pinasasalamatan. Salamat po sa araw na ito na kami muling nagkasama-sama, Panginoon. Mabiyayang pinagkaloob niyo po sa amin sa araw-araw, sa lahat po ng iyong kaputihan, sa lahat po ng iyong pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon. Nariyan kayo palagi para sa amin. Maraming salamat po sa aming buhay, sa araw-araw naming tinatahak ang landas, Panginoon, nariyan po kayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, pinagkakaloob ninyo. Maraming salamat po sa aming buhay. Panginoon namin, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakasala. Sa araw-araw na kami ay nagkakamali, Panginoon, patawarin niyo po kami. Kayo po ang Diyos na mapagpatawad, Panginoon. Panginoon, patawad. Panginoon, dinudulog po namin sa inyo ang aming gawain na ito at binigyan niyo kami ng pagkakataon. Nawa, ang aming maririnig mula kay Brother Albert ay ito po ay maging sandala namin, maging gabay sa aming buhay, Panginoon, at liwanagan niyo pa po ang aming isip na ito ay aming maunawaan, na ito ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. Alam po namin na marami kayong gustong iparating sa amin, Panginoon. Kayo lamang po ang aming maasahan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya, nawa ay ligtas sila sa lahat ng oras. At biyayaan niyo po kami, Panginoon, ng magandang kalusugan, kaligtasan, Panginoon, at laging may pagmamahal sa aming puso, sa aming kapwa, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. Kasama namin kayo sa lahat ng oras. Maraming salamat po at i-bless niyo rin po ang bawat may ang may gawain dito, Panginoon, lahat ng may partisipasyon, Panginoon, i-bless niyo po sila. I-bless niyo po ang aking kapatid na si Shirley na nawa ay sa kanyang ipapahayag, Panginoon. Ito po ay maging aral din sa amin at matuto kami sa lahat ng kanya. Siya ang maging inspirasyon namin, ang kanyang magiging inspirational talk, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa ang bawat subscriber, ang mga nakikinig, Panginoon, ay i-bless niyo po sila. Ang lahat po ng ito'y dinadalangin namin sa iyo, Panginoon. Amen. Give us this day our daily
and lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay ang atin pong share ng inspirational talk ay si Sister Shirley. Papurit parangal, pasasalamat ang aming ibinabalik sa inyong lahat, sa ating Diyos na buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil isa na naman akong nagkaroon ng pagkakataon upang ihayag ang aking natututuhan sa ating gawain ito. Ang aking pong talatang gagawin ngayon ay galing po sa Galatians chapter 6 verses 1 to 5. At mamaya ho babasahin ko rin yung sa chapter 6 verses 6 to 10. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ang matuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ang bawat isa sa kanyang sarili. Kung mabuti sa kanyang ginagawa, magalak siya at huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba, sapagkat dapat dalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Sa akin pong sa ating pong gawain ito ay marami po akong taglay sa aking buhay na ako po ay hindi naman ako na talagang nagpapakabuti at nagpapakabuti ako dahil ito po ang ating layunin sa gawain ito. Ang akin pong pagdadala ng pasanin ng kapwa kahit sa ating pamilya, ako po ay alam ko sa aking sarili na ako ay taglay ko ang ating banal na espiritu na ang aking mga ginagawa ay ayon sa kagustuhan kung ano ang nalalaman ko. Pero sa mga panahong ito at higit sa lahat sa ating pamilya, nagkakaroon ng hindi matuwid na pamamalakad hindi matuwid ang kanilang mga ginagawa dahil ang sabi nga they are young family at ang tradisyon na nakuha nung mga unang panahon ay dala-dala pa nila hanggang sa ngayon. Kaya ang aking ginagawa na langan ako ay ang sa buong
aking pagkatao, ang ginagawa ko ang lahat ng mahinahon dahil ayaw kong ako ay magkasala rin sa aking mga sasabihin at sa mga gagawin. Kung may kung ang aking ginagawa ay hindi tama sa kanila, ay hindi na po ako ang nagkukulang noon sa harap ng Diyos. Kaya kung ang sarili nila ay sila'y matuwid at ayaw nilang magpa magpa-correct ng kanilang buhay, ako po ay nalulungkot dahil ang kanilang way of life ay modern nga daw. Kaya hanggang sa madaling salita, ang ginagawa ko ay sa mabuting paraan. Ang gawain, kung anong magagawa mo, kung sa kanilang matatanggap ang aking ginagawa at ang aking mga sinasabi, nasa sa kanila na. Kaya ang mabuti ay gumawa na lang tayo ng ikabubuti ng bawat isa. Maging tahimik ka na lang sa mga body language mo, sa mga body language nila. Makikita mo kung sino ang tama at mali. Dapat dito ay magkaroon tayo ng sariling disposisyon sa ating buhay. Ipakita natin ang mabuting paraan upang tayo ay ang ating mga gawain ay pasanin natin at pasanin din nila upang tayo po ay magkakilala ng magandang gawain sa ating mga ginagawang pagpapabuti sa ating kaluluwa. At ito po ay nakikita ko sa mga pagdaan ng mga araw at mga oras dahil nakikita mo ang pagbabago ng bawat isa. Ang mga pinakikita mong kabutihan ay kanilang pinapasan na rin upang ang kabutihan ng lahat na yun ay matuto sila at maging matuwid sa takbo ng kanilang buhay. Alam kong ang kanilang buhay ay isang, sabi nga, isang modern generation. Yun ang laging sinasabi nila. Pero sa mata ng Diyos ay parang ang gusto nila ay lagi ang kanilang lahat ang masusunod. Pero nagpapakumbaba na lang ako kung ano ang kanilang gawin at tama sa kanila. Bahala silang magbigay ang Diyos na lang ang mga nakakaalam. At gayon na lang ang aking pagkikisama at ang lahat ng iyon ay ginagawa sa mabuting paraan. At doon naman po sa chapter 6 verses 6. Ako po ay nagpapasalamat sa ating kapatid na si Brother Albert. Siya ang nagtuturo ng salita. Verses 6. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ang ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inihahasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol naman sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap ng bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag ninyo tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. At pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa ating kapatid na si Brother Albert dahil siya po binigyan siya po ng magandang talinong nanggagaling sa ating Panginoon. Higit sa lahat ay ang kanyang pagpapahayag ng magandang balita na ito po ay ating nakakamta na at ito po ay atin ang pinag-aaralan at ating pong ang katuruan ito ay ating tinatanggap natin at nagsusinikap tayo magbago sa ating buhay. Tayo po sa ating pananampalataya, ang Diyos po ay hindi natin madadaya. Kung ano ay nihasik natin sa ating kapwa, tayo po, kung ano po ang ating kabutihan at ang inihasik ay ang kabutihan, tayo po ay mag-aani rin ng kabutihan sa ating Diyos na buhay. At kung ikaw naman po ay naghasik ng masama sa ating kapwa, sa ating mga
sa lahat ng sa ating mga ginagawa, tayo po ay ito po ay ang ating laman, ang aking tinutukoy. Kung ano po ang ating ah, tayo po ay naghahasik ng mga bagay na ukol sa laman ay tayo po ay tayo po ay aani ng kamatayan. Ang akin pong ang atin pong aanihin dito sa paghasik sa ating laman ay ang mga bagay na hindi dapat nating gawin dito sa ibabaw ng mundo. At ito po ay ating dapat natin pong talikdan upang ang lahat ng ito ay huwag natin gawin upang tayo po ay hindi tayo magkaroon ng kasalanan at ang kamatayan ang ating kahihinatnan. Ang nagsisikap po sa bagay na ito, ang ating dinadala ay ang dinadala sa ating buhay na tayo nagipag-isa sa ating banal na espiritu. Tayo po ang buhay natin ay mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan sa pagsunod sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya huwag tayo magsasawang gumawa ng ating magagandang layunin at mantalahin natin ang pagkakataong ito na tayo ay makagawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Ako po ay taos-puso magpapasalamat at ito po ay atin ang ginagawa sa ating buhay. Kung ano't ano man po ang ating ginagawang kabutihan ay tayo po ay dapat nating ipagpatuloy, samantalahin natin ang ating dito sa lupa na tayo gumawa ng kabutihan sa kapwa at ang ating magagawa ay ang mga gawain, ang ating mga ginagawang pananampalataya, ang mga panalangin, yun po ay binibigyan ng malaking impact ng ating Panginoon po para tayo dinggin sa lahat ng ating mga paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid sa kung saan man sila naroroon. Ang ating ginagawa ang pagtulong sa material na bagay, sa lahat ng mga salitang ibinibigay mo, ang mga financial, yun po ay para sa akin isang malaking pagtulong sa kapwa. At higit sa lahat, sa ating ginagawang pananampalataya, ito po ay talagang ang laki ng tulong. Dahil alam ko kung ano ang kanilang mga dalangin para sa isa't isa. Yun po ay nakakamtan ko dahil alam kong ako po ay nagkakaroon ng magandang kasagutan sa aking problema. Kaya naman ako po ay nagpapasalamat. Tayo po ay magtulungan habang tayo nabubuhay. At ipagpatuloy natin ang pagmamahal sa bawat isa at magdadala ng mga pasanin at ang ating maitutulong ay ang ating mga panalangin sa araw-araw. Ito po na lamang ang aking maibabahagi sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Sister Shirley. At ngayon naman po ay atin ang maparinig si Brother Albert sa pagpapahayag niya at pag-explain ng ating Word of God. Magandang hapon po sa ating mga kapatid dito sa UK at magandang gabi naman diyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas. At kung sakali mayroong mga taong makapakinig ng ating munting pag-aaral na ito sa salita ng Diyos, ay magandang araw po sa inyong lahat. Maganda po yung ibinahagi ni Sister Shirley, pero bago po tayo dumako ay meron lamang akong babasahin sa inyo mga kapatid na ilang talata sa Biblia doon po sa aklat ng
2 Timothy, 2 Timothy chapter 3. Ayan. Ito po sinasabi. Sabi po rito sa 2 Timothy chapter 3, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Bakit daw po magiging mapanganib? Sa verse 2 po, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Dito po sa verse 1, kung mapapansin po natin mga kapatid, binanggit dito yung mga katagang sa mga huling araw. Kung sa wikang English po yan, ay dito po sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 1. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. So ito po sinasabi na sa mga huling araw. Pero kailan po ba nagsimula yung huling araw? Kailan nagsimula na binanggit ng Biblia yung huling araw? Ito po sinasabi ng Biblia. Dito po sa aklat ng Hebrew, para maintindihan natin yung huling araw, ito po sinasabi sa chapter 1, verse 1 and chapter 1 ng Hebrew, verse 1 and 2. Ito po sinasabi, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophet. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heirs of all things, through whom also He created the world. So bakit binabanggit po rito? Ang binabanggit po rito ay ganito. Noong mga unang panahon daw, ayon, ang Diyos daw ay nangusap sa tao sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Pero ngayong mga huling araw ay nangusap ang Diyos hindi na sa pamamagitan ng propeta, kundi sa pamamagitan na ng kanyang anak, whom He appointed the heirs of all things, through whom also He created the world. So makikita po natin dito na ipinakikita rito yung huling araw, yung huling mga araw. Yung pala nagsisimula sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ay bakit po binabanggit na huling araw? Kasi araw na lamang po yun natitira eh. Araw na lang ang natitira. Ay sabi nung iba, 2,000 years ago, isinulat ito. Bakit hanggang ngayon, kung tayo nasa huling araw, ay nananatili pa rin? Ayan, ito nga po ang sinasabi sa ayan. Kahit po nung panahon ng mga apostoles, pinupuna yung salitang huling araw dahil ang sabi nung marami dito sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 4, they will say, where is the promise of His coming? For ever since the Father fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. So ito yung ipinupuna nung marami hanggang sa kasalukuyan ay kung babalik nga na si Kristo.
Sabi nga, nasa huling araw na tayo, bet hindi pa siya bumabalik. Ay 2,000 taon na nakalipas. Ngayon, my dear brothers and sisters, bakit binabanggit ng Biblia ang nasa huling araw na tayo yung kapanahunan? Siguro parang naitatanong natin sa sarili, ba't kaya binabanggit na tayo nasa huling araw? Malalaman po natin ang dahilan kung bakit sinabi ng mga apostoles ni Saint Paul, ni Saint Peter na tayo nasa huling araw na. Kasi nung pong likhain ang langit at lupa, kung mapapansin ninyo sa aklat ng Genesis, makikita po natin sa aklat ng Genesis, ito pong unang creation yung langit at lupa. Yan, Ito po, Ayan. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning the first day. So makikita po natin, yan ang creation. Ngayon, pagdating po rito sa verse 20, dito na po lumikha siya ng mga may buhay. At sabi po rito sa verse 20, and God said, "Let the water swarm with swarm of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the heaven." So God created the great sea creatures and every living creatures that move with which the water swarm according to their kinds, and every winged birds according to its kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply, and fill the waters in the sea, and let birds multiply on the earth." And there was evening, and there was morning the fifth day. Sa ikalimang araw pala, nilikha ng Diyos yung mga isda sa dagat at mga ibon, yung mga lumilipad. At sa verse 24, and God said, "Let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things, and beasts of the earth according to their kinds." And it was so. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps in the. And God saw that it was good. Ngayon, sa verse 26, sa kanyang nilikha ang tao, then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth." So makikita po natin sa creation po ng Diyos, bago nilikha niya ang tao, ipiniprepare muna ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan ng tao. Lumikha siya ng mga isda sa dagat, mga dambuhalang isda. At ganun din yung mga hayop, mga dambuhalang hayop, nilikha ng Diyos. So, makikita po natin na nag-prepare ang Diyos bago dumating ang tao. Pero ayon sa pag-aaral, my dear brothers and sisters, na mga archaeologists sa kanilang mga nahuhukay ng mga fossil na ito'y pinag-aaralan nila kung gaano katanda na, ay lumalabas po na yung ating mundo ay hindi naman 7,000 years lang.
ang tanda sapagkat mayroon pong mga pag-aaral o mga nahukay yung mga arkeologo na mayroong mga hayop na nilikha ang Diyos na billion of years nang umiral dito sa mundo. Kagaya po nitong nahuhukay nilang dinosaur na dito po sa England meron nung mga buto ng dinosaur na pinag-angkop-angkop nila, kaya makikita natin dito sa mga historical nila rito yung dinosaur. Nakapunta na nga po kami roon ang laki noong skeleton ng dinosaur. Pero sinasabi ng mga nag-aaral na ang dinosaur ay umiral dito sa mundo. Ayan, sabi po rito, ay dinosaur went extinct about 65 million years ago at the end of the Cretaceous period, after living on Earth for about 165 million years. So makikita po natin dito na yung palang mga dinosaurs na ito umiral dito sa mundo ng 165 million years. At na-extinct ito bago pa nilikha ang tao. Ito po. Ayan. Dinosaur went extinct about 65 million years ago. So, aantras ka ng 65 million years, ay mayroong dinosaur dito sa mundo. At ang dinosaur umiral na 165 million years. So, makikita natin dito sa pag-aaral ng siyensya at ng Biblia na talagang tama na sabihin ng Diyos na tayo ay nasa mga huling araw na lamang. Bakit po? Ay kasi nung likhain niya itong mga hayop na ito, isipin po ninyo itong malalaking hayop na ito, umiral pala ng 165 million years. At nung ma-extinct, lumipas pa ang 65 million years bago pa nilikha ang tao. Bakit po? Ay kasi yung mga hayop na ito ay hindi maaaring mabuhay ang tao kung nilikha nila si Adan at si Eva ng kapanahunan nito mga dinosaur na ito, ay hindi mabubuhay ang tao. Kasi ito po ay mapanganib, malalaking hayop po ito eh. Ngayon, ito niloob ng Diyos na ma-extinct. Ayan, 65 million years ago bago nilikha ang tao. Na makatuwid, wala na mga dinosaur noong likhain ng Diyos ang mundo. Pero bakit po lumikha siya ng pagkalalaking hayop na tulad nito? Nakikita po natin sa UK. Meron po silang mga historical na place na nandun yung mga fossil nito, yung mga buto. Bakit daw po? Ay kasi yung mga hayop na ito, nung ma-extinct, sila'y napabaon sa lupa. Yung pong mga fuel ngayon na nahuhukay sa ilalim ng lupa, ay sabi ng mga siyentipiko ay ito'y galing doon sa mga hayop na malalaki noong unang panahon. Kagaya ng mga dinosaur. Ito po nakalagay, fossil fuel. Any of a class of material of biologic origin occurring within the Earth's crust that can be used as a source of energy. Fossil fuel includes coal, petroleum, and natural gas. They all contain carbon and were formed as a result of geologic processes acting on the remains of mostly plants and animals that lived and died hundreds of millions of years ago.
So, yung palang mga dinosaur na ito, merong gamit. Kaya nilikha ng Diyos at umiral sila ng 165 million years dito sa mundo to prepare bago likhain ang mundo. Kasi ngayon, pinakikinabangan natin yung mga fossil fuel na ito dahil yan ang mga nahuhukay ng mga archaeologists, nahuhukay yung mga ibig ko sabihin, yung mga fuel, yung mga tawag dito, yung mga langis na nahuhukay sa lupa, galing, sabi ng mga siyentipiko, ayon sa kanilang pag-aaral, dito galing sa mga malalaking hayop na ito na umiral ng 165 years ago. 165 million years na umiral ito mga ito. Na-extinct ito sa mundo 65 million years bago nilikha ang tao. So makikita natin dito na ang mundo pala matanda. Natanda na. Ayon sa pag-aaral sa Biblia at ayon din sa pag-aaral sa siyensya. So, ito ay naglalarawan sa atin na tama lamang na sabihin ng Biblia na tayo ay nasa mga huling araw na lamang. Nasa mga huling araw na tayo. Bakit po? Kasi kung i-consider natin yung creation ng Diyos sa mga nakaraan na billion years na pala ang lumipas, masasabi natin na tayo ay nasa last days na nga. Kasi gasilo na lang ang 1,000 years. Kung ihahambing sa billion of years na lumipas na ng mga nakaraang panahon. Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko at mga arkeologo. At yan naman ay pinatutunayan din ng Biblia na nilikha ng Diyos ang mga hayop na ito upang i-prepare ang tao sa kanilang mga pangangailangan sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan, na-i-enjoy natin yung mga naging bunga ng mga creation ng Diyos noong unang panahon sapagkat mayroon tayong supply ng mga petroleum na nahuhukay sa ilalim ng lupa na ayon sa pag-aaral, yan ay naipon dahil sa mga malalaking hayop na umiral 165 million years. Kasi yan daw po naman mga taba ng hayop na yan na nagiging fossil fuel na sinasabi, hindi naman po nag-evaporate pala yung taba. Yan po pagka naipon sa ilalim ng lupa, nag-i-stay lang siya, hindi siya nag-evaporate. Kaya yan po ang naging source ng mga petroleum at iba't ibang klase ng gas na ating ini-enjoy sa kasalukuyan, plants and animals. Yan po ang sabi ng pag-aaral. No? Ayan. Kasi ayon din po sa pag-aaral, ang universe, alam naman natin yung universe natin, yung iba't ibang planeta, Mars, Jupiter, Earth, yung mga planet natin. Ang universe daw po, yan ay mayroong ang estimated age of the universe is 13.77 billion years old. So yung palang ating solar system ay meron ng edad na 13.77 billion years ang tandaan na ng ating solar system. Ay ngayon, ito po namang ating Earth. Ayon sa mga siyentipiko, ang tanda na ng ating Earth, while the Earth is accepted by scientists to be around 4.5 billion years old. Isipin ninyo, ito palang ating kinatatayuan lupang, tanda na nito 4.5 billion years old. So matanda na itong Earth na ito. Kaya nung sabihin ng ating Panginoon, nang sabihin ng Biblia, sabihin ng Diyos na tayo nasa huling mga araw na,
simulan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo nasa huling araw na, ay tama lang na sabihin tayo nasa huling araw na. Kasi ang edad na pala ng Earth na ating tinatapakan ay 4.5 billion years old. Ay kung tayo pala ay ganyan ang katanda, ang ating Earth na ginagalawan. Kakaunti na palang araw talaga ang hihintayin. Kaya tama na nasabihin ng Biblia na tayo pala'y nasa huling mga araw na. Kasi yung Earth ay ang Earth ay merong katapusan eh. Ang bawat planeta merong katapusan eh. Merong estimated na age ng pagsabog ng Earth. Ganon. Ay tayo malapit na. Kasi ito'y nasa 4.5 billion years na ang Earth. So kakaunti na. Kaya dito, sinasabi ng Biblia, dito sa aklat ng Hebrew chapter 1, verse 1 and 2, na tayo ay nasa mga huling araw na. Ang sabi po rito, long ago at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophet. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heirs of all things, through whom also He created the world. So makikita natin dito na noong dumating ang ating Panginoon Jesucristo dito sa lupa, ang sabi ng Biblia, we are in the last days. Ngayon, yung binasa ko kanina, ano naman ang inihula na maaaring mangyari sa last days? Ayan, kaya balikan natin yung binasa ko kaninang 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ayan, ito naman ang mga magaganap sa last days. Ito po, but understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. Merong mga magaganap na masasama. Yan, times of difficulty. Ito, nagsimula nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Ano sinasabi sa verse 2? For people will be lovers of self, lovers of money. So, yung pala, nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, nagaganap na ito. Lovers of money. Lovers of self. Bakit po? Bakit ko nasabi? Kasi ibinenta ni Judas ang ating Panginoon Jesucristo dahil sa pera. Dahil sa 30 pirasong pila. So, talagang nagaganap na kahit nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo. For people will be lovers of self, lovers of money. Dahil sa pera, ipinagkanulo ni Judas ang ating Panginoon Jesucristo dahil sa pagmamahal sa pera. Siya kasi ang ingat yaman. So, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. So makikita natin lahat itong mga binanggit na ito, proud, arrogant, abusive. Tagalogin nga natin ito dito sa 2 Timothy. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki. Alam po ninyo, ito talagang nagaganap, mayayabang, mga mapagmalaki. Ayan. Mapagtungayaw, mahilig makipagtalo kahit sa maliit na bagay. Masuwayin sa mga magulang. Totoo ito. Kahit na anong ipayo ng magulang, hindi tumatalab sa anak. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin,
mga walang pagpipigil sa sarili. Ito, pangkaraniwan to talaga nagaganap. Mga mabangis, ay talagang ito, mga nagaganap ito eh. Dito lang sa Reading eh, meron nakaupo sa park eh, meron lumapit basta siya sinaksak. Ng mga nakakaraang panahon yan nangyari. Nagbabasa lang siya ng libro, teacher siya. Ay meron lumapit sa kanya, basta na lang siya sinaksak. Ay talagang tayo'y nasa perilous time na, my dear brothers and sisters. Mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Ay ang ibig ng tao yung kalayawan eh. Ay ang mabuti yung salita ng Diyos. Pero mas gusto nila yung layaw. Bakit sila hindi nananatili sa gawain? Ay kasi ayaw nila ng mabuti. Yung mabuti, yun yung salita ng Diyos. Kasi sabi sa Romans chapter 7 verse 12, ang utos ay mabuti. Oh. Ayaw, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Eh, dito sa gawain, wala kasi tayo mga party-party ngayon eh. Kaya nagsialis ang iba dahil hinahanap yung party. Hinahanap kasi yung kasiyahan. Ayan. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Banal. Laging nasa simbahan. Pero, tinatanggihan ang kapangyarihan. Tinatanggihan ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit ko nasabi ito? Ha? Banal, laging nasa loob ng simbahan. Pero, yung Biblia na itinuturo, hindi naman isinasabuhay. Ay ang kapangyarihan ng Diyos ay ang Ebanghelyo. Sabi sa Roman 1:16, Gospel is the power of God. Ayan. May kabanalan, pero tinatanggihan naman yung kapangyarihan ng Diyos ng kanyang Ebanghelyo. Ang utos dito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ayan, no? Ito, mga nagaganap na ito sa ating paligid. Mga kasamaan na nakikita natin. Huwag na tayong lumayo doon sa Pilipinas, sa ating bayan. Napakaraming mga katiwaliang nagaganap. Bakit po? Ito'y palatandaan tayo nasa huling mga araw na, my dear brothers and sisters. Lahat ng katampalasanang binanggit dito sa banal na kasulatan, lahat ito'y nagaganap na sa ating kapanahunan. Kahit nga sa loob ng simbahan, naandyan pa rin ang katampalasanan. Bakit? Kasi ayaw ituro ng ayos yung salita ng Diyos. Laging ang itinuturo, magbigay ka. Laging ang itinuturo ay bigyan mo sila. Payamanin mo sila. Nagbigay ka ng ikapo. Hanggang doon na lang paikot-ikot na kanilang turo. Ayaw ituro yung mga kung ano ang tunay na nakasulat sa Biblia. Ito ang mga magaganap na mga pangyayari sa mga huling araw. At ito'y nakikita at nararanasan ng bawat isa sa atin. Si Sister Merly nga nanakawan siya ng pera. Na andito ito sa mga huling araw na ito binabanggit dito yan. Yung mga nagaganap sa ating buhay na mga hindi ka nais-nais, makikita ninyo sa ating paligid. Nagaganap yan. Bakit? Kasi yan ay palatandaan na tayo'y nasa mga huling araw na. Pero sa kabila ng mga bagay na nagaganap na masasamang ito, meron namang payong Panginoon o ang Diyos. Eto, paano natin haharapin itong mga binanggit na ito sa ating buhay? Paano natin haharapin ito? Kasi nakakatakot na kuminsan lumabas ang bahay. Hindi mo alam
Meron palang nag-aabang na masama sa labas. Kasi nga tayo nasa mga huling kapanahunan na eh. Ang mga tao walang mahalaga kundi ang kanilang sarili. Walang mahalaga kundi ang pera. Mayayabang, matitigas ang puso, matitigas ang ulo. Ngayon, tayo na mga tinatawag ng Diyos, paano natin haharapin ang mga bagay na pagsubok na dumarating na ito sa ating paligid? Knowing that we are in the last days. Paano? Ang Biblia rin ang magpapayo sa atin kung ano at paano natin haharapin itong mga nagaganap na itong nakakatakot sa ating kapaligiran. Ito po ang payo ng Biblia. Dito rin sa aklat ng 2 Timothy chapter 3, ilagay natin sa verse 13 at basahin natin ang tuloy-tuloy. Ang sabi rito sa verse 13, datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya. At sila rin ay mga dadaya. So katakot-takot na dayaan ang magaganap. Pero ito ang payo ng Biblia sa mga ganitong sitwasyon na nagaganap sa ating kapanahunan ngayon. Because we are in the last day. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan. Anong payo ng Biblia sa ganitong sitwasyon na nagaganap na katiwalian sa ating paligid? Ang payo niya kay Timoteo, ang sumulat po nito si Saint Paul para kay Timoteo. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Bay kahit na pala nagkakagulo sa labas, my dear brothers and sisters, dayaan dito, dayaan doon. Iskam dito, iskam doon. Ang payo ng Biblia, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. So dito tayo mananatili sa salita ng Diyos. Ito ang ating tataglayin lagi sa ating isip at sa ating puso upang tayo hindi mahawa doon sa mga katiwaliang magaganap on the last days. At ito pa sulat ni Saint Paul kay Timoteo. Bukod sa manatili, basahin natin sa verse 14 ulit. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Marami na tayong pinag-aralan, my dear brothers and sisters. At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan. Ay saan ba ninyo natutunan yung mga aral na yan? Natutunan natin sa pamamagitan ng sulat ng mga apostoles, sa pamamagitan ng mga salita ni Kristo na ipinasa sa kanya mga apostol at siya nating binabasa ngayon, itong Biblia. Dito tayo pinananatili. Kasi tayo ay nasa last days na. Dayaan dito, patayan doon, lukhan dito, lukhan doon. Puro mga kayabangan. Pero tayo, hindi pa i-epektor yan. Tayo doon pa i-epekto sa aral ng Diyos na itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ni Kristo. At sa verse 15, at mula sa pagtasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Makakapagpadunong at sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ay merong kaligtasan. Sa kabila ng tayo nasa huling mga araw na nakatakot-takot na katiwalian ang nagaganap sa ating paligid, meron pa rin kaligtasan. Bakit? At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan, makakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa kabila pa lang ng mga kaguluhang ito sa ating paligid, mayroong paraan ng ikaliligtas at yan ay ang pamamagitan ng
pag-aaral ng Ebanghelyo ni Kristo, pananampalataya kay Kristo. Ayan. Sa kabila ng tayo nasa huling araw, katakot-takot na kasama ang nagaganap sa paligid. Ito ang sabi sa 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Kaya pala tayo every Sunday tinuturuan ng salita ng Diyos sa pagsansala upang masaway yung ating mga maling ginagawa, sa pagsaway sa ikatututo na nasa katuwiran. So my dear brothers and sisters, may pag-asa pala tayo sa ikaliligtas. At ang pag-asa natin sa kabila ng tayo nasa mga huling araw na, sa kabila ng katakot-takot na mga kasamaan at katiwalian na nagaganap sa ating paligid, ang Ebanghelyo ni Kristo pa rin ang makakapagturo sa atin, siyang sasansala sa atin, siyang sasaway sa atin. Kung sakaling tayo'y malilihis ng landas sa kanya Ebanghelyo, sasawayin din tayo ng kanya Ebanghelyo upang maibalik ulit tayo sa tamang landas. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa kabila na mga kaguluhang nagaganap sa ating paligid na inihula ng Biblia, talaga namang umiiral at nagaganap na sa ating kapanahunan, ang Ebanghelyo pa rin ni Kristo ang may kapangyarihan na magligtas sa bawat isa sa atin. So makikita natin dito, my dear brothers and sisters, na ang ating landas na tinatahak, huwag ka lang bibitaw sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito ang magtuturo sa atin. Ito ang sasansala sa atin. Ito ang sasaway sa atin upang madala tayo sa katuwiran. Ayan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kailangan pala natin ng kaalaman sa Biblia. Sa gitna ng maraming katiwaliang ito na nagaganap sa buhay ng tao sa ating kapanahunan ngayon, kailangan natin ang liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang kanyang pagtuturo, ang kanyang pagsansala, ang kanyang pagsaway ay kailangan natin. Sapagkat sabi sa verse 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan, itong Ebanghelyo ni Kristo, na makapagpapadunong sa iyo. Kailangan natin ng karunungan upang humarap sa mundong ito. Makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Ito ang karunungan na magliligtas, makakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So kailangan natin talaga ang Ebanghelyo ni Kristo. Bakit ko sinabi yon? Kasi sabi po sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 16, sabi ni Saint Paul, sapagkat hindi ko ikinahihiyang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So makikita natin ang Ebanghelyo ni Kristo, yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang ating pinagninilayan every Sunday. Yan yung ating pinagsasalu-saluhan every Sunday. At kung kayo po ay tunay na tumatanggap ng aral ni Kristo, ito ay nagsisilbing kapangyarihan natin sa ikaliligtas. Kahit na sa kabila ng mga nagaganap na kaguluhan sa ating paligid, ang ating panghawakan, ang ating taglayin sa ating isipan ay ang salita ng Diyos, sapagkat ito ang kaligtasan natin sa gitna ng magulong pamumuhay sa mga huling araw na ito, my dear brothers and sisters. So, balikan natin yung binasa ni Sister Shirley
Ang sabi po rito sa aklat ng Galatia chapter 6 from verse 1 to 5. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself lest you too be tempted. Tayo po ay dapat na magdalahan ng dalahin ng bawat isa. Pag nakikita natin yung isa ng hihina, tungkulin natin na tayo ay magpalakas sa ating mga kapatid na nanghihina. Yan, no? Kasi sabi rito sa verse 2, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Nakikita natin, may mga dalahin yung ating mga kapatid, ay tayo'y tulong-tulong na nagdadala ng mga dalahing ito. At ang ating pagtutulong-tulong sa pagdadala ng mga dalahing ito ay sa pamamagitan ng mga payo at salita ng Diyos. Kasi mga utos po ni Kristo ang siyang makapagpalakas sa atin. Kung sa Philippians chapter 4 verse 13, sinasabi po roon ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, chapter 4 verse 13, I can do all things because of the one who is strengthened me. Makikita po ninyo kapag sinamahan kayo ni Kristo, kahit ganong kabigat ang mga problema na dumarating sa ating buhay, nakakaya natin. Bakit po? Ay kasi hindi tayo nag-iisa. Tinutulungan tayo ni Kristo na magdala ng mga problema na dumarating sa ating buhay. Kaya walang Kristiyano na nagpakamatay o nag-commit ng suicide. Si Judas lang ang nag-suicide. Pero yung mga tunay na Kristiyano na nagmahal sa ating Panginoon Jesucristo at tunay na tumanggap ng kanya ebanghelyo, hindi kailanman nag-suicide. Bakit po? Ay kasi lahat ng mga problema na dumarating sa kanilang buhay, kaagapay nila ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tama yung sabi sa Biblia, we are co-workers of God. Tayo ay kamanggagawa ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo'y gumagawa pero hindi tayo nag-iisa. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, yun din ang sinasabi. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Wala raw tukso na dumating sa inyo na hindi nagaganap sa ibang tao. Pero tapat daw ang Diyos na hindi kayo pababayaang tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. At pagdating ng tukso, siya rin ang magkakaloob sa iyo. Magkakaloob at magtuturo sa atin ng daan upang malampasan ang tukso. Ay tinuturuan nga tayo Tinutukso ka na magkasala sa iyong asawa, makiapid. Ay may utos ang Biblia, huwag kang makikiapid. So tinuturuan tayo upang tayo ay makatakas sa tukso, my dear brothers and sisters, that you may be able to endure it. Makakaya natin yan. Bakit? Kasi hindi tayo nag-iisa. Tinutulungan tayo ng Diyos, tinutulungan tayo ng ating Panginoon Jesucristo, at ang mabisang tulong ng ating Panginoon Jesucristo ay ang pag-iingat ng kanyang mga kautusan. Ang sabi roon sa Biblia, huwag makikiapid. Ayan. So my dear brothers and sisters, mahalaga po yan.
Ngayon, balik ulit tayo sa Galatia chapter 6. Ayan. Ayan, but let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor. Pero kasing iba ang pinagmamasdan yung ginagawa ng kanyang kapwa. Ayan. Parang kahalintulad, wag kang pupunas sa puwing. Sino ka na pumupunas sa puwing na iyong kapwa samantalang iyong sarili? Gakatahilan. Madalas tayong ganon. At kung minsan tayo ay nagiging judgmental sa ating kapwa, na parang bagang hindi tayo nagkakasala. Na parang bagang kaya tayo ay nagsasalita ng masama laban sa ating kapwa, para bagang tayo ay higit na malinis kaysa kanila. Hindi po dapat ganon. Dapat po tayo mayroong kababaan ng ating puso at isipan. Wala pong makakapagsabi na ako'y espesyal at yung iba namang kapitbahay ko ay hindi. Diyos lamang po ang makakapagsabi noon. Kung babasahin po natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 10. Ayan, verse 18. For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Kung sa wikang Tagalog, ang sabi po roon sa 2 Corinthians chapter 10, yung huling verse ng chapter 10. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. So, walang makakapagsabi na tayo'y matuwid o higit tayo kaysa iba, kaysa ating kapitbahay. Diyos lang ang dapat na magsabi noon. Kaya wala tayong dapat na ipagmalaki. Hindi rin tayo dapat na maging judgmental sa ating kapwa, sapagkat ang Diyos ang nakaalam ng nilalaman ng ating puso. Ang Diyos ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng ating kapwa. Siya may kapangyarihan na magsabing ikaw ay nasa sa tama at ang iyo namang kapitbahay ang nasa mali. Pero tayo, wala tayong karapatan na humatol sa ating kapwa. Ang Diyos at na magsabi noon, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ang Diyos ang bahalang magsabi kung tayo nasa tama o sa mali. Ang mahalaga, gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay hindi lumilihis at tayo'y patuloy na gumagawa ng kalooban ng Diyos, at yan ay ang ebanghelyo ni Kristo, nakatitiyak tayo na mayroon tayong gantimpala pagdating ng paghuhukom. So my dear brothers and sisters, binasa pa rin ni Sister Shirley yung yung Galatia 6-10. Galatia chapter 6, bago 6-10. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Aba, dapat pala yung tinuturuan ng salita ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Maraming klase ang pagdamay, my dear brothers and sisters. Ayan. Pero mayroong utos pa rin ang Diyos tungkol dito sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kung ano ang dapat na
maging damdamin ng mga tinuturuan. Kung babasahin po natin dito sa aklat ng Hebrew, para madagdagan natin ang kaalaman tungkol dito sa mga nagtuturo. Ito, sa aklat ng Hebrew, nasaan ba yun? Ayan, Hebrew chapter 13, sa verse 7. Ayan. Ito pong sabi ng Biblia doon sa mga nagtuturo. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Ano raw po ang sinasabi tungkol doon sa mga namumuno o nagsasalita ng salita ng Diyos? Ulitin natin uling basahin. Sabi po rito, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. So kapag nakita ninyo na nagtuturo sa inyo ay talagang sumusunod sa salita ng Diyos, isinasabuhay, ay ang utos dito ay tularan daw ninyo yung pamumuhay ng taong nagturo sa inyo at nagsalita ng salita ng Diyos sa inyo. Ngayon, doon sa 17, itaas natin. Ano pa ba ang sinasabi? Ang sabi po rito ay ganito sa Hebrew 13 verse 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Anong sabi ng banal na kasulatan? Anong utos? Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Ay siyempre, kung maayos naman ang taong namiminuno at sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay dapat napasako. Pero kung ang namiminuno ay masama ang pagkatao, masama ang ugali, masama ang personalidad, ay nasa inyo na kung kayo pasasako. Pero ang utos dito, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Alam po ninyo, okay, ginagawa ko itong pagpupuyat eh. Bakit po ako nagpupuyat? Kasi gusto kong may maituro ako sa inyo, may maituro na salita ng Diyos. Hindi po sa akin sarili, kundi salita ng Diyos. Yan. Sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyo mga kaluluwa. Kasi gusto ko pong maligtas kayo eh. Kaya talagang ginagawa ko ito ng buong sikap. Na parang sila ang mga susulit. Totoo po yun eh. Ako ang hahanapan ng Diyos eh. Kung hindi ko ituturo sa inyo tamang landas ng kaligtasan. Ako magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito di ninyo mapapakinabangan. So my dear brothers and sisters, yan po ang turo sa atin ng Panginoon. Tayo po nasa huling araw na. Ano po ibig sabihin nasa huling araw? Tayo po ay dapat maging seryoso na sa ating pananampalataya sa Kanya. Manatili tayo sa saway, sa turo, sa pagtutuwid ng Kanyang mga banal na salita. Manatili tayo, isaksak natin sa ating isipan at sa ating puso ang Kanyang mga banal na salita. Ingatan natin ito sa kaibuturan ng ating puso upang tayo hindi magkasala. Kumbaga man,
Sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay nasa mga huling araw na. At yay sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. Tayo, ang ating panlaban sa gitna ng mga pagsubok na ito at katiwalian na nagaganap sa ating paligid ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Panghawakan natin ang kanyang mga banal na salita. Sundin natin ang kanyang mga kautusan at nakatitiyak tayo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Tandaan natin ang mga bersikulong aking binasa ko sa inyo sapagkat ang Diyos ang nagtuturo sa inyo. Doon po sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 6 o 7 yata yon. Inyong dalahin sa verse 13, 14, 15, 16 at 17. Yan po ang kasagutan upang tayo manatiling ligtas sa gitna ng magulong kapaligiran sa ating kapanahunan. At doon sa aral ni Sister Shirley, nasabi roon, kung ang ating kapatid ay mahulog sa pagkakasala, tayo ay may tungkulin na magkaroon ng pagpapalaala sa kanya. Sariwain natin ang mga saway at turo ng Panginoon sa ating kapatid na nagkakasala at nagkakamali upang masagip natin siya sa kasalanan at makapamuhay ng matuwid. Salita rin ng Diyos ang ating ibibigay sa ating kapatid na ito. Salita rin ng Diyos ang may kapangyarihan na magtuwid sa kanyang buhay. Wala po naman kasi tayong kapangyarihan na magtuwid. Ang Diyos din ang talaga nagtutuwid at yan po'y ginagawa na ng Diyos sa atin every Sunday. Verse 23-24. Dito po sa aklat ng Jeremiah chapter 10 verses 23 and 24. Ito po ang sinasabi. I know, O Lord, that the way of man is not in himself, that it is not in man who walk to direct his step. Dito po sa verse 23, ang buhay natin, hindi atin. Wala tayong kapangyarihan na tayo ang mag-direct ng ating sarili. Ayan. Ayan. Wala sa atin ang kapangyarihan i-direct ang ating hakbang. Ngayon sa verse 24, correct me, O Lord, but in justice, not in your anger, lest you bring me to nothing. Correct me, O Lord, but in justice. Ituwid mo kami. Ang Diyos po nagtutuwid. Hindi po si Brother Albert ang nagtutuwid. Anong kapangyarihan po ituwid kayo? Ang Diyos sa kapangyarihan ng kanyang Ebanghelyo ni Kristo. Yan po ang nagtutuwid upang tayo'y maging ganap at karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya sa every time na tayo po ay nagkakaroon ng gawain na tulad nito, hindi po ninyo napapansin, tayo'y itinutuwid ng salita ng Diyos. At sa pagtutuwid ng mga salita ng Diyos, inihahanda natin ang ating kaluluwa. Pagharap natin sa dakilang araw ng Panginoon na kung saan tayo'y hahatulan ayon sa ating mga ginawa. Mga ginawang ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. My dear brothers and sisters, huwag kayong magsasawa na makinig ng kanyang banal na salita. Sapagkat ang naglalayo ng kanyang pandinig sa mga aral ng Panginoon, hindi po maganda nagaganap sa kanyang buhay. Pero habang kayo'y lumalapit at binubusog ninyo ang inyong mga pandinig, ang inyong puso at isipan ng salita ng Diyos, hindi makakapanaig ang masama. Manatili tayo sa at salita ng Diyos at makikita natin ang tunay na kapangyarihan at hiwaga ng Ebanghelyo ni Kristo sa ating buhay.
Nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, iyayan ay patuloy nadaan. Tulad ng pagsilid ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng unaw. Kaya sa puso ko't damdamin, kabatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magwala pa sa ugat ng aming dahi. Mundo'y magmunaw man maaasa, hanggang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw at maaasahan hanggang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito. Sa muli na naman po naming
matagumpay na pakikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Kami po ay naniniwala sa inyo na kayo po ang aming Panginoon, kayo po ang kataas-taasan. Wala nang makakahigit pa sa inyo, Panginoon. Kayo po ang aming Panginoon at kayo po ang aming Diyos na buhay. Naniniwala po kami sa inyo, Panginoon, na kayo po ang makakagawa ng lahat-lahat ng aming hinihiling, Panginoon. Naway mapakinggan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa matagumpay namin sa matagumpay na paghahatid ni Brother Albert sa inyong mga banal na salita, Panginoon. At naway ito'y mapagpulutan namin ng aral lahat, Panginoon, at maisapuso namin lahat ang mga inyong mga banal na salita na aming napapakinggan, Panginoon. At naway makaakay pa po kami ng mas marami pang mga kaluluwa, Panginoon, na makikinig sa inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord. Naway lagi niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, kung saan man po kami magpunta. Sila ang maaking mga kapatiran dito, Panginoon, lalo na si Brother Albert, Panginoon. Naway bigyan mo pa po siya, Panginoon, ng mas marami pang kaalaman, Panginoon, upang marami pa siyang masaliksik, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Lord, na maibabahagi niya sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga dumalo dito sa gawain ito, Panginoon. Aking mga kapatiran na mga nagsisipagsikap na dumalo, Panginoon, at naway ang lahat pang mga kapatiran namin, Panginoon, na nagsialis dito, Panginoon, o sa lahat ng mga parang nawalan sila ng pag-asa, Panginoon, na makinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Hipuin niyo po sila, Lord, na magsibalik, Panginoon, at hipuin niyo po ang kanilang mga puso, Lord, na maging maalala nila, Panginoon, na kailangan nilang makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon, mga pamilya namin lahat sa Pilipinas, Lord, ang aming mga pamilya ng aking mga kapatiran dito, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa amin lahat, Lord. Gabayan niyo po kaming lahat at proteksyonan, Panginoon. Lalo na, Lord, sa Pilipinas, Panginoon, na sobrang nagkakagulo, Panginoon, ang mga namumuno, Panginoon, naway hipuin niyo po silang lahat, Lord, nang maging maayos ang takbo ng aming bayan, Panginoon. Gabayan niyo po lahat, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon, sa Pilipinas. Lord, itinataas ko po, Lord, lalo na, Lord, ang aking pamilya, Panginoon. Naway, kung ano man po, Lord, ang mga pagsubok na nasusubukan ng aking mga anak ngayon, Panginoon, ay naway malampasan po nila, Panginoon, ang lahat ng mga pagsubok, Lord. Lalo na, Lord, sa aking anak na panganay, Lord, ang pagsubok na dinaranas niya ngayon, Panginoon, naway malampasan po niya, Panginoon. Samahan mo po siya, Panginoon, sa kanyang mga pagsubok, Panginoon. Huwag niyo po siyang pabayaan, Lord, na lalong lumala, Panginoon. Naway malampasan po niya lahat, Panginoon, at naway ito na po, Panginoon, ang paraan na mahipo ninyo siya, Panginoon, sa puso niya, Lord, na magsamba siya, Panginoon, ng tama sa inyo, Panginoon. Naway ito na, Panginoon, ang daan sa mga pagsubok na kanyang dinadaanan ngayon, Panginoon. Naway ito na po ang daan, Panginoon, upang ma-realize po niya lahat, Panginoon, ang aming mga sinasabi sa kanya, Panginoon, tungkol sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Lord. Alam ko po, Lord, kaya namin, Panginoon, ang lahat ng mga pagsubok na ibinibigay ninyo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hindi po kayo nagbibigay ng mga pagsubok na hindi namin malalampasan, Lord. Lalong-lalo na, Lord, kung tapat ang pananampalataya namin sa inyo, Panginoon. Lord, gabayan niyo po rin lahat, Panginoon, hipuin niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Naway pagalingin niyo po silang lahat, Panginoon, at ang lahat ng mga taong mga nagugutom, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Lord, nang maibsan po ang kanilang mga gutom, Panginoon. Ang mga taong mga
nakaranas ng mga kalamidad ngayon, Panginoon, naway malampasan nila lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, naway lagi niyo po kaming basbasan, Panginoon, lagi niyo po kaming gabayan sa aming paghahanap buhay, Panginoon, kaming mga magkakapatiran dito, Panginoon, lubos-lubos na naniniwala sa inyo, Panginoon. Naway bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng lakas, Panginoon, at tibay ng loob, Panginoon, na lahat ng kung ano man ang mga pagsubok na aming madaanan, Panginoon, ay aming malalampasan, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng tibay, Panginoon, at maging maganda ang aming pagtatrabaho, Panginoon, upang kami po ay makatulong din po sa aming mga kapwa, Panginoon, na nangangailangan, Lord. Maraming salamat po, Lord, at naway gabayan niyo po, Panginoon, ang aking anak, Panginoon, na si Eileen, at ang kanyang asawa, Panginoon. Naway matuloy po ang kanilang pagbibiyahe, matuloy na po ang kanilang pagbibiyahe, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Panginoon, sa bansa ng kanilang pupuntahan, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord. Alam ko po, Lord, na lahat-lahat po, Panginoon, ay makaya nila, Panginoon, sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan sa inyong paggabay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Lord, sa walang sawa ninyong pagmamahal, Panginoon. At naway, lagi niyo rin po kaming tawagin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pananalangin sa inyo, Panginoon. Lagi niyo po kaming gabayan, Panginoon, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, na aming gawain, Panginoon, dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Naway muli na naman po kaming magkasama-samang mga magkakapatiran, Panginoon, na makikinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagdalo sa araw na ito. Nawa po ay ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumaatin at hanggang sa isang linggo po. Have a blessed week ahead. God bless everybody.